Ina, ano ba yung suot mo? Dadalo ka ba sa ika-70 mong kaarawan? Ngayon, umupo ka na lang dyan sa sulok na parang patay na daga at pumalakpak. Huwag ka nang gumawa ng ikahihiya ni Jason, ha? Ang manugang ko ay nagbigay ng insulto sa aking tenga na may perpektong ngiti sa kanyang mukha sa araw ng inaugurasyon ng aking anak bilang presidente. Sa harap ng daan-daang bisita, para akong naging isang ganap na invisible na tao, ngunit may isang bagay siyang hindi alam. Sa sandaling pindutin ko ang speed dial ng aking lumang cellphone matatapos ang inaugurasyon bago pa man ito magsimula. Ako si Soledad Gonzales, ngunit Lola Sol ang tawag sa akin. 70 na ako. Buong buhay ko, nagtrabaho ako para sa kumpanya at sa pamilya. Ngunit hindi ko akalain na darating ang araw na mabubura na lang ang aking pagkatao. Pakinggan niyo sana ang aking nakakalokang kwento tungkol sa pakiramdam ng mainsulto at hindi igalang ng pinakamalapit sa akin. Mula pa madaling araw, inilabas ko ang aking simpleng baro at saya na kulay jade. Iyan ang paboritong kulay ng aking asawa noong nabubuhay pa siya. Maingat kong pinlantsa ang mga gusot habang inaalala ko ang inaugurasyon ni Jason ngayon. Nang tumingin ako sa salamin, ang nakita ko ay isang ordinaryong matandang babae. Sa tingin ng iba, isa lang akong matandang ina na kararating lang galing probinsiya. Nang dumating ako sa lugar ng event, punong-puno ng matitingkad na chandelier ang kisame. Daang-daang bisita ang nag-iingay at naghahanap ng kani-kanilang upuan. Tahimik akong naglakad patungo sa isang upuan na natatakpan ng anino ng isang malaking haligi sa sulok. Nang umupo ako, halos hindi na ako nakikita. Isang matandang miyembro ng board ang nakaupo sa tabi ko at bumati sa akin ng maliit na tango. Siya, si Direktor Reyes, at iilan pang matatandang ehekutibo lang ang nakakakilala sa akin. Para sa iba, isa lang akong matandang ina ng bagong presidente. Walang nakakaalam na ako ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang ito. 10 minuto bago magsimula ang programa. Si Melissa, ang aking manugang na nakasuot ng isang marangyang gown na kulay krem, ay naglakad patungo sa akin. Lumuhod siya sa tabi ko at ngumiti ng malawak sa mga bisita sa paligid. Ito ang perpektong ngiti ng isang may bahay ng presidente. Pagkatapos, inilapit ni Melissa ang kanyang mga labi sa aking tainga. Ang kanyang malamig na hininga ay humaplos sa aking balat. Ina, ano ba? Yang suot mo? Dadalo ka ba sa ika-70 mong kaarawan? Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Melissa. Ngayon, umupo ka na lang diyan na parang patay na daga. Huwag ka nang mag-isip ng iba. Huwag ka nang lumabas sa harap at magbigay ng kahihiyan kay Jason. Pumalakpak ka na lang ng tahimik sa sulok. Naiintindihan mo, ina? Mababa ang kanyang boses, ngunit ang paghamak na nasa loob noon ay kasing kalim ng kutsilyo. Parang biglang bumagsak ang aking dibdib. Muling ngumiti si Melissa, na parang nagsuot ng maskara, at tumayo. Nagkunwari siyang nagbigay ng pinakamamahal na pagbati sa akin habang bumabati sa iba pang bisita. Tahimik akong nakaupo at pinanood ang likod ni Melissa. Nanginginig ang dulo ng aking mga daliri. Hindi lang ito galit, kundi kalungkutan. Ngunit may isang bagay si Melissa na hindi niya alam. Ako ang tunay na may-ari ng kumpanya na may hawak na 70% ng shares. Nang yumao ang aking asawa, umurong ako sa pamamahala upang bigyan ng puwang ang aking anak. Pinili kong magtago at magbantay mula sa likod. Kaya naman, inisip ng manugang ko na isa lang akong matandang babae na walang alam at pinabayaan niya ako. Isang taong maaari niyang sabihan na pumalakpak na lang sa sulok. Dahan-dahan akong tumango. Naglakad si Melissa papunta sa entablado na may mukhang nasisiyahan. Sa sandaling iyon, alam ko na, hindi matatapos ang inaugurasyon na ito ayon sa plano. Tahimik akong tumayo at lumabas sa emergency exit sa likod ng haligi. Tahimik ang pasilyo. Tanging ang mahinang ingay lang mula sa event hall ang naririnig. Naglakad ako hanggang sa dulo ng pasilyo. Tumayo sa harap ng bintana at inilabas ang aking lumang folder phone mula sa aking bulsa. Matagal kong pinindot ang speed dial numero 1. Bago pa man tumunog ng isang beses, sinagot ni Direktor Reyes ang tawag. Opo, Presidente. Direktor Reyes.
Ipatigil mo ang inaugurasyon ngayon din. Sabi ko ng maikli at malinaw. Opo, Presidente. Pero, sisimulan pa lang po. Tanong ni Direktor Reyes, naguguluhan. Sabihin mong may error sa sistema ng subsidiary. Gumawa ka na ng sarili mong dahilan. Ngayon na. Pinutol ko ang tawag. Hindi pa lumipas ang 1 minuto. Nagsimulang tumunog ang isang matalim na alarm sa loob ng event hall. Malinaw na rinig ang ingay sa pasilyo. Sinilip ko ang loob ng event hall sa likod ng salamin na pinto. Naging itim ang lahat ng malalaking screen at lumabas ang isang mensahe ng babala sa pulang letra. Kagipitang pagsuri sa sistema. Pansamantalang ihahampas ang programa. Sinubukan ng MC na hawakan ang mikropono at magsalita, ngunit hindi lumabas ang kanyang boses ng maayos. Nagsimulang mag-ingay ang mga bisita. Si Jason, ang aking anak, na nakatayo sa tabi ng entablado, ay hindi alam ang gagawin at tumingin sa paligid. Namutla ang mukha ni Melissa. Nakita ko si Melissa na nagmamadaling tumawag sa isang tao. Pinanood ko ang eksena ng walang emosyon. Masakit ang aking dibdib, ngunit simula pa lang ito. Hindi lang ito emosyonal na reaksyon dahil sa pambabastos ng manugang ko. Narinig ko na ilang araw na ang nakalipas na palihim na inilalabas ni Melissa ang shares ng subsidiary na nakapangalan sa akin. Doon ko napagtanto. May dahilan kung bakit minamaliit ako ng manugang ko. May plano na siyang gawin akong isang walang silbing matanda. Lalong nagkagulo sa loob ng event hall. Nagmamadaling tumawag sa kung saan ang mga ehekutibo. Lumapit si Jason kay Melissa at may tinanong. Ngunit umiling lang si Melissa. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo. Hindi ako lumingon. Natapos ang inaugurasyon na ito nang hindi pa nagsisimula, ngunit ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang. Noong gabing iyon, matapos itigil ang inaugurasyon, bumalik ako sa aming malaking bahay sa Alabang. Iyon ang tunay na tahanan ng grupo, kung saan ako at ang aking asawa ay namuhay ng buong buhay. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan, patungo sa underground study. Nang buksan ko ang pinto ng study, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang aklat. Tinitigan ko ang larawan ng aking asawa na nakalagay sa mesa. Mahal, kailangan ko ng kumilos. Bulong ko. Tok-tok. Narinig ko ang katok at pumasok si Direktor Reyes na may dalang briefcase. Presidente, handa na po. Inilabas ni Direktor Reyes ang isang makapal na file mula sa briefcase at inilagay sa mesa. Ito po ang spending records ng subsidiary sa loob ng 6 na buwan. Binuksan ni Direktor Reyes ang file. Binuksan ko ang ilaw ng mesa at tiningnan ang mga dokumento. Sinundan ko ng daliri ang mga numero. 50 milyon, 30 milyon, at isa pang 40 milyon. Direktor Reyes, ano ang lahat ng perang ito? Ang mga numero ay hindi biruan. Lahat ng ito ay ginastos sa isang kumpanya na hindi ko pa naririnig, ang M-Art. Ang problema, ang lahat ng ito ay naaprubahan at nakapangalan sa inyo, Presidente. Binaliktad ni Direktor Reyes ang susunod na pahina. Ang payment approval form ay nakita, at ang aking seal ay malinaw na nakatatak doon. Maingat kong tiningnan ang seal. May kakaiba. Direktor Reyes, ganito ba ang kulay ng stamp pad ink na ginagamit ko? Hindi po. Palagi po kayong gumagamit ng kulay vermilion, ngunit ito po ay napakatingkad na pula. Inilabas ni Direktor Reyes ang isang maliit na papel mula sa kanyang notebook. Nakatatak doon ang aking seal. Malinaw na magkaiba ang kulay. May nagpeking seal ko. Binaliktad ko muli ang mga dokumento. Sa huling pahina, mayroong final approval section. Mayroong malinaw na pirma doon, Jason Gonzalez. Ang pangalan ng aking anak. Tinitigan ko ang pirma ng matagal. Bumabigat ang aking dibdib. Presidente, baka si Presidente Jason ay naloko lang. Hindi niya alam na peke ang mga ito. Maingat na sinabi ni Direktor Reyes. Ngunit umiling ako. Hindi. Alam ni Jason. Direktor Reyes. Alam niya. Presidente, paano mo nasabi? Ang sarili mong anak, kilala ko ang aking anak. Direktor Reyes. Alam ni Jason ang ginagawa ni Melissa, ngunit nagbulag-bulagan siya.
Isinara ko ang file. Nanginginig ang aking kamay, ngunit pinigilan ko. Huwag mong ipaalam ang impormasyong ito sa labas. Hindi pa ngayon. Naiintindihan ko, Presidente. Pakihanda mo na ang pagkikita ko kay Miss Sandra. Lihim, walang makakaalam. Nag-aalangan si Direktor Reyes bago tumango. Tatawagan ko po siya agad bukas. Pagkaalis ni Direktor Reyes, nag-iisa akong umupo sa study. Tanging ang tunog lang ng orasan ang naririnig. Tiningnan ko muli ang larawan ng aking asawa. Mahal, kaya ko bang gawin ito mag-isa? Kinabukasan ng umaga, nagsuot ako ng simpleng damit, tulad ng dati, kulay gray na pantalon at itim na jacket. Sa tingin ng sinuman, para lang akong isang matandang taga-probinsiya na maghahalaman, tiningnan ko ang text message na ipinadala ni Direktor Reyes. 11 a.m. Tagaytay Ridge View Park. Sumakay ako ng 2 beses sa bus at dumating sa park. Tahimik ang paligid at nahulog ang mga tuyong dahon sa hangin. Sa isang maliit na kubo sa likod ng malaking view deck, may isang babaeng nakatayo, si Miss Sandra iyon. Yumuko si Sandra nang malalim nang makita ako. Presidente, nandyan na po pala kayo? Sandra, masaya akong makita ka sa labas. Umupo ako sa kubo. At maingat siyang umupo sa tabi ko. Presidente, matagal na po nating hindi nagkikita. Oo nga, 10 taon na, hindi ba? Opo, Presidente. Hindi namin malilimutan ng pamilya ko ang utang na loob sa inyo 10 taon na ang nakalipas nang tulungan niyo ang aking ama. Napaluha si Sandra. 10 taon na ang nakalipas, ang ama ni Sandra ay napunta sa gulo dahil sa maling akusasyon ng embezzlement. Ako mismo ang kumilos upang ilantad ang katotohanan. Huwag mo na itong banggitin. Alam kong walang kasalanan ang iyong ama. Sandra, maaari mo bang tingnan ito para sa akin? Iniabot ko kay Sandra ang isang envelope ng mga dokumento. Binuksan ni Sandra ang envelope at inilabas ang mga dokumento. Unti-unting tumigas ang kanyang mukha habang binabasa niya ito. Ang kumpanyang M-Art? Ano ito? Gusto kong malaman mo. Mayroon ba itong tunay na operasyon? Sino ang nagpapatakbo nito? Tumingin si Sandra sa akin. Presidente, alam niyo po, may line na ng manugang niyo sa loob ng grupo. Mahirap po itong imbestigahan ng formal. Alam ko. Kaya nga kita tinawag, Sandra. Ngunit huwag kang mag-alala. Tahimik akong mag-iimbestiga. Kasama ang isang team na mapagkakatiwalaan ko. Ibinabalik ni Sandra ang mga dokumento sa envelope. Naiintindihan ko po, maaaring mapanganib. Ayos lang, mag-iingat ako. Hinawakan ko ang kamay ni Sandra ng mahigpit. Salamat, Sandra. Wala po yun, Presidente. Kayo po ang nagligtas sa aming pamilya, kaya ito po ay tungkulin ko. Yumuko si Sandra habang tumatayo. Tatawagan ko po kayo sa loob ng 1 linggo. Umalis si Sandra at lumabas sa park. Matagal akong nakaupo doon, pinapanood ang pagbagsak ng mga dahon. Lumipas ang ilang araw. Tahimik lang ako sa bahay. Walang sinumang nakahalata na kumikilos ako. Nang ika-4 na gabi, tumunog ang aking lumang folder phone. Si Sandra iyon. Presidente, may resulta na po. Saan po tayo magkikita? Dito pa rin po ba sa park? Sa parehong oras bukas? Kinabukasan, bumalik ako sa Tagaytay. Nauna si Sandra at naghihintay. Inilabas ni Sandra ang isang file at iniabot sa akin. Presidente, tulad ng inaasahan, ang M-Art ay isang ghost company lang na umiiral sa mga dokumento. Binuksan ko ang file. Mayroon itong company registration at impormasyon ng negosyo. Pinuntahan ko po ang office address. Ngunit isang walang laman na mailbox lang sa isang espasyo para sa magkasamang pagtatrabaho ang nakita ko. Walang nagtatrabaho doon. Sino ang CEO? Ang pangalan ay Bong Garcia, 16 taong gulang. Nagpalit ng pahina si Sandra at lumabas ang larawan ng isang lalaki. Agad kong sinuri kung ano ang koneksiyon niya kay Melissa. Ano ang koneksiyon? Siya po ay batchmate ni Melissa sa kolehiyo. Magkasama sila sa business course. Matagal kong tiningnan ang larawan. Si Bong Garcia ay mukhang ordinaryo, ngunit hindi aksidente na konektado siya kay Melissa.
Kailangan nating imbestigahan pa itong si Bong Garcia. Gaano kadalas sila nagkikita ni Melissa at saan napupunta ang lahat ng perang iyon. Detalye. Naiintindihan ko po. Patuloy ko po itong susubaybayan. Inilabas ni Sandra ang isa pang envelope. At, Presidente, ito po ay personal kong opinyon, ngunit, sabihin mo, kailangan din po nating mag-ingat kay Presidente Jason. Maaring malalim na po ang pagkakadawit niya sa lahat ng ito. Tumango ako. Alam ko na, ngunit nang marinig ko ito mula sa ibang tao, mas bumigat ang aking dibdib. Alam ko. Kaya mas maingat ako. Tiningnan ko si Sandra. Sandra, tayong dalawa lang ang dapat makaalam nito. Maliban kay Director Reyes. Huwag mong sasabihin kanino man. Tandaan mo yan. Tandaan ko po. Sa bus pa uwi, tumingin ako sa labas ng bintana. Dumidilim na ang langit. Malinaw na mas matalino ang paghahanda ni Melissa kaysa sa akala ko. Ngunit hindi ako magpapatalo na lang ng ganito. Ngayon, nagsisimula na ang tunay na labanan. Isang linggo ang lumipas, tumawag ulit si Sandra. Ang boses niya ay balisa. Hindi tulad ng karaniwang kalmado. Presidente, maaari po ba tayong mag-usap? May napakalaking bagay po akong nadiskubre. Ano yan? Saan tayo magkikita? Hindi na tayo pwede sa park. Maaari po bang pumunta ako sa inyo ngayong gabi? Hindi po ito bagay na dapat pag-usapan sa ibang lugar. Nag-alinlangan ako sandali. Ngunit hindi maganda ang boses ni Sandra. Sige. Mamayang 9 p.m., dumaan ka sa likod na pinto. Nang gabing iyon, 9 p.m., pumasok si Sandra sa likod na pinto na may dalang mga dokumento. Dinala ko siya sa study. Inilagay ni Sandra ang isang makapal na file at isang maliit na recorder sa mesa. Presidente, kailangan mo pong magpakatatag. Umupo po kayo. Nakakagulat po ang laman nito. Dahan-dahan akong umupo. Binuksan ni Sandra ang file at nagsalita. Sinubaybayan ko po ang daloy ng pondo ng MART. Nalaman ko po kung saan napupunta ang pera. Saan napunta? Napunta po sa isang tao na nagngangalang Gino Torres. Kalagitnaan ng 40s, nakarehistro po bilang real estate broker. Ngunit sa katotohanan, naglabas si Sandra ng isang larawan. Isang matikas na lalaki ang nakasuot ng magandang damit. Nagpapatakbo po siya ng isang money laundering operation na nagkukubli bilang isang art gallery. Ang M-Art ay isa lang sa mga front niya. Tiningnan ko ang larawan. Ano ang koneksiyon niya kay Melissa? Naglabas si Sandra ng isa pang larawan. Ito ay kuha sa labas ng isang hotel. Magkasama sina Melissa at Gino Torres, magkaakbay. Naglalakad ng magkatabi. Kuha po ito 3 araw na ang nakalipas. Sa isang hotel sa Makati, inilapag ko ang larawan. Masikip ang aking dibdib. Ituloy mo. Si Gino Torres at ang manugang nyo, si Melissa, ay may hindi tamang relasyon. Maingat na sinabi ni Sandra. Nagpaplano po silang nakawin ang pera ng grupo at magtayo ng isang shell company sa ibang bansa. Nagtayo na po sila ng isang corporation sa Singapore. Tumayo ako at humawak sa mesa. Pakiramdam ko, nawawalan ako ng lakas sa aking mga binti. Presidente, ayos lang po ba kayo? Hinawakan ni Sandra ang aking braso. Ayos lang. Ayos lang ako. Ituloy mo. Gagamitin ni Melissa si Presidente Jason upang nakawin ang pondo ng kumpanya. At kapag tapos na ang lahat, tatakas siya kasama si Gino Torres sa ibang bansa. Bumalik ako sa upuan. Inakala ko na si Melissa ay isang manugang lang na greedy. Ngunit ito, this is more than that. Ipag-utos mo kay Director Reyes na imbestigahan ang lahat ng immigration records ni Gino Torres ngayon din. Nai-request ko na po. Makukuha na po ang resulta bukas ng umaga. Itinulak ni Sandra ang recorder sa akin. Presidente, at kailangan mo ring pakinggan ito. Ngunit kailangan mo talagang maghanda. Anong laman yan? Ito po ang pag-uusap ni Melissa at Gino Torres. At tumigil si Sandra. At ano? Kasama po ang boses ni Presidente Jason. Tinampot ko ang recorder. Nanginginig ang aking mga kamay. Paano mo ito na-record? Sa hotel-restaurant po, kung saan sila nagkita 3 araw na ang nakalipas. Lihim ko pong kinuha ang kagamitan ng audit team.
Pinindot ni Sandra ang play button. Lumabas ang mga ingay at boses. Huwag kang mag-alala, mahal. Lahat ay naaayon sa plano. Boses ni Melissa iyon. Pero paano kung mahuli ka ng biyenan mo, yung matandang babae? Boses ni Gino Torres. Ang ina? Senile? At matanda na lang siya. Wala siyang alam. Malamig na tumawa si Melissa na parang hindi makapaniwala. Pero paano kung sakali? Ayos lang. Handa ko na ang medical certificate. Malapit na akong ipadala ang ina sa Home for the Aged. Mahigpit kong hinawakan ang recorder na parang mababasag. Pula ang ugat sa likod ng aking kamay. Si Jason, paano siya? Huwag kang mag-alala. Siya ay pambalana lang. Isang frontman. Wala siyang alam. At pumipirma lang siya sa lahat ng pinapagawa ko. Sigurado ka? Oo naman. Ginagawa niya lahat ng sinasabi ko. Napakabait. Tumigil ang recording. Maingat na nagsalita si Sandra. Presidente, hindi pa po tapos yan. Ano pa ang meron? Ito po ang call ni Melissa kay Presidente Jason pagkatapos niyang makipaghiwalay kay Gino Torres. Pinindot ulit ni Sandra ang recorder. Nag-play ang ibang file. Mahal, yung pinag-usapan natin, yung tungkol kay Mama. Ano ang gagawin mo? Boses ni Melissa. Ikaw na ang bahala diyan. Boses ng aking anak. Sigurado ka bang ayos lang na dalhin siya sa ospital? Gawin mo lang ng tahimik para hindi magulat si Mama. Ikaw na ang bahala. Gawin mo ng maayos. Sige na. Sige, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ng malinis. Sa sagot ng aking anak na ikaw na ang bahala sa plano na gawin ng malinis ang pagpapadala sa akin sa Home for the Aged. Nanatili akong walang masabi ng matagal. Presidente? Hinawakan ni Sandra ang aking kamay. Inalis ko ang aking kamay at tumayo. Gusto kong mapag-isa. Umuwi ka na muna. Presidente? Ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Iniwan ni Sandra ang file at ang recorder sa mesa at umalis. Narinig ko ang pagsara ng pinto ng study. Umupo akong muli at dinampot ang recorder. Pinindot ko ang play button. Muling lumabas ang boses ni Jason. Gawin mo lang ng tahimik para hindi magulat si Mama. Ibinalik ko ang recorder sa mesa at tinakpan ang aking mukha. Gusto kong umiyak, ngunit pinilit kong pigilan. Hindi ako pwedeng bumagsak ngayon. Nang gabing iyon, paulit-ulit kong pinakinggan ang recording. Ang boses ni Jason ay umikot sa aking tainga na parang talim ng kutsilyo. Ang katotohanan na pinagtaksilan ako ng aking pinagkakatiwalaang anak ay parang naghihiwa sa aking dibdib. Nang mag-alas 5 ng umaga, tinawagan ko si Director Reyes. Presidente, bakit po kayo tumatawag sa ganitong oras? Director Reyes, pumunta ka sa bahay ng maaga ngayong umaga kasama si Miss Sandra. May mahalaga tayong pag-uusapan. 8 a.m. Pumasok ang dalawa sa study. Nagulat si Director Reyes nang makita ako. Presidente, hindi maganda ang kulay nyo. Hindi po kayo natulog ng buong gabi? Ayos lang. Umupo kayong dalawa. Umupo ako sa harap ng mesa at tiningnan silang dalawa. Panahon na para gumanti tayo. Presidente, anong ibig mong sabihin? Nang magsalita sana si Director Reyes, tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya ang tawag at tumigas ang mukha niya. Ano? Naiintindihan ko. Iuulat ko agad. Pinutol ni Director Reyes ang tawag at tumingin sa akin. Presidente, tumawag po ang main office. Nagpatawag si Melissa ng emergency board meeting gamit ang pangalan ni Presidente Jason. Ano ang agenda? Isang malaking investment. At magpapatawag din siya ng espesyal na pagpupulong ng mga stockholder. Dahan-dahan akong tumango. Mabuti. Napakagaling. Gagamitin natin ang pagpupulong ng stockholder na yan. Sa lugar na yan, tatapusin natin ang lahat. Gagawin nating battleground ang pagpupulong ng stockholder na yan. Tumingin ako sa dalawa. Gagamitin ko ang aking karapatan bilang major shareholder na may hawak na shares para ibalik ang lahat sa simula. Presidente, paano po si Presidente Jason? Maingat na tanong ni Sandra. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-text kay Jason. Jason, kumain tayo mamayang gabi. May pag-uusapan tayo. Nagpadala ako ng text at inilapag ang cellphone sa mesa. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang sagot.
Dinampot ko ang cellphone at tiningnan ang text. May lakad na ako ni Mel. Next time dahan-dahan kong inilapag ang cellphone. Gusto ko siyang bigyan ng huling pagkakataon, ngunit siya mismo ang nagtapon nito. Tapos na ang pag-uusap namin ni Jason. Magpatuloy na tayo. Tiningnan ko sina Direktor Reyes at Sandra. Simulan niyo na ang paghahanda para sa pagpupulong ng stockholder. Lahat ng ebidensya, ihanda ng perpekto. Walang makakaligtaan. Naiintindihan ko po, Presidente. Sagot ng dalawa ng sabay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sumisikat na ang araw sa silangan. Nagsisimula na ang tunay na digmaan. Sa araw na natanggap ko ang malamig na text mula kay Jason, nag-iisa akong pumunta sa tahimik na Memorial Park sa labas ng Alabang. Dito nakahimlay ang aking asawa. Maraming tuyong dahon ang nakasalansan sa paligid ng lapida. Walang lakas akong lumuhod sa harap nito. Sa harap lang ng aking asawa ako makakapagpakita ng aking kahinaan. Hinaplos ko ang malamig na lapida. Mahal, ano ang gagawin ko? Hindi ko na kaya itong mag-isa. Nanginginig ang aking boses. Ang ating anak, si Jason, na mahal nating dalawa, pinagtaksilan ako. Paanong magagawa ng isang anak sa kanyang ina ang ganito? Hindi ko na masabi ang iba at yumuko ako sa lupa. Mainit na luha ang tumulo sa aking pisngi. Gusto ko na lang sumuko. Mahal, gusto ko na lang bitawan ang lahat at sumunod sa iyo. Tanging ang ingay lang ng hangin na humahampas sa mga tuyong dahon ang naririnig. Matagal akong nakaupo doon, umiiyak. Paumanhin po. Bigla, may tumawag sa akin ng maingat mula sa likod. Agad kong pinunasan ang aking mga luha at lumingon. Isang matandang lalaki na may magandang mukha ang nakatayo, may hawak na isang bouquet ng chrysanthemum. Parang nasa kalagitnaan. Nang 60s siya. Marami na po kayong nagbago, ngunit kayo po ba si Presidente Soledad Gonzales ng Ginto Group? Nagtanong ang matanda. Tinitigan akong mabuti. Ako nga po. Sino po kayo? Aba, tama nga. Ako po si Mang Kiko. Nagtrabaho po ako sa Ginto Engineering noong matagal na panahon. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi banyaga sa akin ang pangalan na Mang Kiko. Engineering. Si Mang Kiko. Ikaw yung foreman sa production, hindi ba? Opo, tama po. Karangalan ko po na naalala niyo ako. Yumuko ng malalim si Mang Kiko. Naalala ko ang nangyari 20 taon na ang nakalipas. Nasa bingit ng pagsara ang engineering plant dahil sa restructuring ng buong grupo. Ako lang ang tanging tutol sa board. Ngunit sa huli, hindi ko na ipagtanggol ang trabaho ng maraming empleyado. Matagal na tayong hindi nagkikita, Mang Kiko. Pasensya na at hindi ko na ipagtanggol ang pagsara ng plant noong panahon na yon. Hindi po, Presidente. Alam po namin lahat na lumaban kayo para sa amin hanggang sa huli. Iniabot ni Mang Kiko sa aking kamay ang bouquet ng chrysanthemum. Gusto ko lang pong magpasalamat. At ito na po ang pagkakataon. Salamat? Para saan po? Ang dalawa ko pong anak ay nakapagtapos ng kolehiyo dahil po sa inyo, Presidente. Napaluha si Mang Kiko. Noong nagsara po ang plant, wala na kaming pag-asa. Ngunit nalaman ko po noong nakaraang taon na kayo po ang nagpapadala ng anonymous scholarship sa loob ng mahigit 10 taon. Paano ko po ito mababayaran? Umiling ako. Hindi. Tungkulin ko yon. Maliit na token lang yon ng pagsisisi ko sa hindi ko pagtanggol sa plant. Hindi po, Presidente. Para po sa amin, kayo pa rin ang tunay na may-ari ng Ginto Group, sabi ni Mang Kiko ng malakas. Hinawakan ko ang kamay ni Mang Kiko. Magaspang, ngunit mainit na kamay. Mang Kiko, ano ang ginagawa niyo ngayon? Nagretiro na po ako. Ngayon, mayroon po kaming maliit na pangkat ng mamimili kasama ang mga dating kasamahan ko. Pangkat ng mamimili? Opo. Naghahanap po kami ng mga problema sa mga produkto ng Ginto Group, nagbibigay ng mga puna at nagrerekomenda ng mga pagpapabuti. Ginagawa namin ito dahil mahal pa rin namin ang kumpanya. Tiningnan ko ulit si Mang Kiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na intensyon na hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Mang Kiko, sa totoo lang, mayroon akong napakahirap na problema ngayon. Presidente, ano po yun? Sabihin niyo lang po sa akin kung may matutulong ako. Tumingin ako sa paligid.
Baka may makarinig. Sa kabutihang palad, wala. May espesyal na pagpupulong ng mga stockholder sa susunod na linggo. Maaari mo ba akong tulungan doon? Pagpupulong ng stockholder po? Opo, siyempre. Ano po ang maitutulong namin? Sabihin mo ng malakas kung sino ang tunay na may-ari ng kumpanya. Hindi ang mga pamilyang may-ari, tulad ni na Jason Gonzalez o Melissa Castro, kundi ang mga empleyado at shareholders na nagtrabaho ng buong buhay. Kinabisa ni Mang Kiko ang aking sinabi at dahan-dahang tumango na parang nagpa siya. Naiintindihan ko po, Presidente. Dadalo po ako kasama ang aking mga kasamahan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Mang Kiko. Maraming salamat, Mang Kiko. Pagkatapos kong makipaghiwalay kay Mang Kiko, tumayo ako muli sa harap ng lapida ng aking asawa. Iba ang pakiramdam ko kumpara kanina. Mahal, kaya ko na ulit tumayo. Ikaw ang tumulong sa akin, hindi ba? Nang gabing iyon, pinapunta ko sina Director Reyes at Sandra sa study sa bahay, kasama rin si Mang Kiko. Nagulat si Director Reyes nang makita si Mang Kiko. Presidente, bakit po kayo nagmamadaling tumawag sa amin? At sino po siya? Kayo. Magpakilala kayo. Si Mang Kiko, dating foreman ng Ginto Engineering. Kasama na natin siya ngayon. Binuksan ko ang isang map sa mesa. Sisismulan na natin ang paghahanda para sa pagpupulong ng stockholder. Gagawin natin itong hukuman para kina Melissa at Jason. Iniisip ni na Melissa at Gino na nawasak ako dahil sa pagtataksil ng aking anak. Pinagtatawanan nila ako bilang isang senile na matanda na wala ng kapangyarihan. Gagamitin natin ng husto ang kanilang arrogance at pagkakamali. Inilabas ni Sandra ang kanyang notebook at nagtanong, sa partikular, ano po ang kailangan naming gawin? Miss Sandra, kailangan mong makuha ng perpekto ang ebidensya ng embezzlement ni na Melissa at Gino Torres. Ang mga bank transaction records na original ay kailangan upang hindi nila mapabulaanan kahit sa korte. Naiintindihan ko po. Gagawin ko po ang lahat para makuha ito. Director Reyes, kontakin mo ang lahat ng neutral directors at ang mga key shareholders na pabor sa atin kahit maliit lang ang shares nila. Kailangang dumalo silang lahat sa espesyal na pagpupulong ng mga stockholder na ito. Naiintindihan ko po. Ano po ang sasabihin kong dahilan para dumalo sila? Isang salita lang ang sabihin mo. Ang lahat ng katotohanan ay malalantad sa pagpupulong ng stockholder na ito. Huwag ka nang magsasabi ng iba pa. Tumango si Director Reyes ng seryoso. At Mang Kiko, dumalo ka kasama ang iyong mga kasamahan sa pagpupulong ng stockholder. At sabihin mo ang hiniling ko sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, Presidente. Kami po ang magiging matibay na shield ninyo. Sagot ni Mang Kiko ng may diin. Tiningnan ko ang tatlo. Plano ni Melissa na ipasa ang investment agenda sa pagpupulong ng stockholder upang makakuha ng malaking pondo sa huling pagkakataon. Huwag nating palampasin ang sandaling iyon. Nag-aalala si Director Reyes. Presidente, hindi po ba ito mapanganib? Hindi po natin alam kung ano ang gagawin ni Melissa. Kailangan nating gawin ito kahit mapanganib. Ito na ang huling pagkakataon natin. Pagkatapos ng meeting, umalis ang lahat. Buntong hininga ako at inilabas ang aking cellphone. At tinawagan ko si Jason. Mga 5 beses tumunog ang telepono bago sinagot ni Jason nang walang gana. Ma, ano? Busy ako. Jason, sinadya kong ayusin ang aking boses at nagpabali-balisa. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mama. Parang kailangan kong maospital. May halong gulat ang boses ni Jason. Maospital? Ma, saan ka masakit? Bakit biglaan? Mabigat ang dibdib ko at nahihirapan akong huminga. Sabi ng doktor, kailangan ng detailed examination. Saan ka sa ospital? Pupuntahan kita agad. Wag na. Ayos lang ako. Siguradong busy ka sa paghahanda para sa pagpupulong ng stockholder. Hindi ko pwedeng abalahin ka, anak. Ma, hindi yan. Jason, pagpupulong ng stockholder. Bahala ka na diyan. Matanda na ako at wala na akong silbi. Sinadya kong umiyak. Ma, bakit ganyan ka? Huwag mo nang sabihin hindi. Makinig ka kay Melissa.
Mas matalino siya sa iyo. Wala na akong magagawa. Pinutol ko agad ang tawag at inilapag ang cellphone sa mesa. Eksaktong 10 minuto pagkatapos, tumawag si Direktor Reyes. Presidente, tumawag daw po si Melissa kay Presidente Jason. Narinig niya na naospital daw po kayo? Tulad ng inaasahan. Opo. Ayon po sa empleyado namin, mukhang excited daw po ang boses ni Melissa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang buwan ay nagniningning ng maliwanag sa walang ulap na langit. 2 araw ang lumipas. Bisperas na ng pagpupulong ng stockholder, tumawag si Sandra nang nagmamadali. Presidente, kinumpirma ko po. Inutusan ni Melissa na mag-transfer ng 100 million sa M-Art. Kailan? Ngayon pong 3 p.m. Hindi ko napigilan ang ngiti. Perpekto. Nahulog sila sa patibong. Subaybayan mo ito ng agad-agad. Walang isang sentimo ang dapat makaligtaan. Opo, may cooperation na po kami sa bank officer. Maitala po ang lahat ng transfer records ng walang labis. Magaling, Miss Sandra. Napakagaling. Pinutol ko ang tawag at tiningnan ang calendar sa mesa. May pulang bilog sa petsa ng pagpupulong ng iStockholder. 1 araw na lang. Hindi alam ni na Melissa at Gino Torres na ang sandaling ipinagdiriwang nila ang kanilang huling tagumpay at ninanakaw ang malaking halaga ng pera ay ang mismong sandali na nakuha ko ang perpektong ebidensya upang mapatunayan ang lahat ng kanilang krimen. Inilabas ko ang aking itim na suit mula sa pinakaloob ng closet. Ito ang damit na may opisyal na badge ng kumpanya na sinusuot ko noong namatay ang aking asawa. Hindi ko ito inilabas sa loob ng 20 taon. Pinunasan ko ang alikabok sa damit at nagbigay ng seryosong pangako. Bukas, matatapos na ang lahat ng impyernong ito. Sa umaga ng pagpupulong ng stockholder, sinuot ko ang itim na suit na inilabas ko sa pinakaloob ng closet. Ito ang damit na sinuot ko. 20 taon na ang nakalipas matapos yumao ang aking asawa upang ipagtanggol ang kumpanya. Ang opisyal na badge ng grupo na minana ko mula sa aking asawa ay nagniningning ng mabigat sa aking dibdib. Nang tumayo ako sa harap ng salamin, hindi lang isang matanda at walang lakas na babae ang nakita ko, kundi ang cool at composed na ako. 10 taon na ang nakalipas. Naghihintay si Direktor Reyes sa labas ng bahay na may dalang kotse. Presidente, handa na po ba kayo? Tanong ni Direktor Reyes. Binuksan ang pinto ng kotse nang may seryosong boses. Handa na. Tara na. Nang dumating kami sa main office building, puno na ng tao ang lobby. Ang mga shareholders, executives, at maging ang mga reporters ay nagmamadaling pumasok sa meeting hall. Lumabas ako sa kotse at tiningnan ang magulong pasukan ng gusali. Presidente, papasok na po ba tayo agad? Hindi. Maghintay muna tayo sandali. Hinintay ko na umupo silang lahat at magsimula ang kanilang pagdiriwang. Pagkalipas ng 10 minuto, sinabi ni Direktor Reyes, Presidente, mukhang nakapasok na sina Melissa at Presidente Jason. Mabuti, pumasok na rin tayo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pangunahing pinto ng pagpupulong ng stockholder. Binuksan ng guard ang mabigat na pinto. Sa pagsingit ng ingay, nakita ko ang loob ng hall ng buo. Daan-daang tao ang nakaupo at nag-iingay. Sa pinakamataas na bahagi ng entablado, nakaupo si Melissa sa chairperson's seat at sa tabi niya, nakaupo ang aking anak na si Jason na may mukhang balisa. Nang pumasok ako sa pinto, ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Tok-tok-tok. Nagsimulang lumingon ang mga tao isa-isa. Ang ingay ay biglang tumahimik na parang binuhusan ng malamig na tubig. Si Melissa, na nakaupo sa entablado, ay nabitawan ang mga dokumentong hawak niya nang makita ako. Namutla ang kanyang mukha. Ang mukha ni Gino Torres, na nakaupo sa likod ng entablado, ay tumigas na parang bato. At si Jason, ang aking anak, ay biglang tumayo. Ma? Bakit ka nandito? Tinitigan ako ni Jason nang hindi makapaniwala na parang nakakita ng multo. Hindi ako nagsalita. Naglakad ako sa gitnang upuan sa harap habang tumatanggap ng daan-daang tingin.
Iyon ang upuan ng major shareholder na may 70% shares na walang nakaupo sa loob ng 20 taon. Nagmadaling kinuha ni Melissa ang mikropono. Ang boses niya ay nanginginig sa speaker sa buong hall. Ina, bakit po kayo nandito? Dapat po ay nasa ospital kayo. Paano? Dahan-dahan kong inilapag ang aking bag sa aking upuan at tiningnan si Melissa. May problema ba kung uupo ako sa sarili kong upuan? Ngunit may sakit po kayo. Ituloy mo na ang meeting. Sabi ko ng malamig, inilabas ang mga dokumento. Tiningnan ako ni Melissa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gino Torres sa likod ng entablado nang may pag-aalala. Tumango si Gino Torres na parang sinasabi na ituloy ang plano. Kung gayon, sisimulan na natin ang espesyal na pagpupulong ng mga stockholder. Pinilit ni Melissa na ayusin ang boses niya at sinimulan ang pagbabasa ng script na inihanda niya. Ang agenda ngayon ay ang new investment para sa Global New Drug Development ng Ginto Pharma. Ito ay isang mahalaga at seryosong desisyon para sa kinabukasan ng kumpanya. Pinindot ni Melissa ang remote control. Lumabas sa screen ang mga magarbong graph at investment plan na puno ng rosy future. Sa investment na ito, mapapabilis natin ang new drug development. Para rito, kailangan natin ng malaking investment na 100 billion. Habang nagbibigay ng speech si Melissa, tahimik akong nagtaas ng kamay. Tumigil si Melissa at tiningnan ako ng masama. Ina, hindi pa po oras para magsalita. Ako ang major shareholder. May karapatan akong magsalita anumang oras sa meeting na ito. Nang tumayo ako, lahat ng shareholders ay nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa entablado. Pinigilan ni Melissa ang mikropono sa kanyang dibdib. Ayaw bitawan. Ina, hindi po ito tama. Huwag niyo pong guluhin ang meeting. Ibigay mo ang mikropono. Inabot ko ang aking kamay. Ano po bang ginagawa niyo? Sa sarili kong kumpanya, magsasalita ako. Sino ka para pigilan ako, manugang? Sabi ko at kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ni Melissa. Tumayo ako ng tuwid sa harap ng mga shareholders. Mga shareholders, may mahalaga akong katotohanan na sasabihin sa inyo ngayon. Tumingin ako kay Direktor Reyes na nakatayo sa likod. Direktor Reyes, ilabas mo na ang mga materials na inihanda ko. Ngayon din, nagbigay ng senyas si Direktor Reyes sa control room. Nawala ang magarbong investment plan na ipinakita ni Melissa at nagbago ang screen. Teka muna, hindi. Anong ginagawa nyo? Patayin nyo yan, ngayon din. Sigaw ni Melissa, tinuturo ang screen, ngunit huli na. Umakyat si Sandra sa tabi ng entablado at kinuha ang isa pang mikropono at nagsalita ng malinaw. Ako po si Sandra, Audit Manager. Ihaharap ko po ang emergency audit result ngayon. Sa unang screen, lumabas ang mga dokumento ng kumpanyang M-Art. Ang kumpanyang ito ay isang ghost company lang na itinatag ni Melissa Castro gamit ang pangalan ng kanyang batchmate na si Bong Garcia. Wala po itong tunay na office at kahit isang empleyado. Sa ikalawang screen, lumabas ang maraming bank transaction records. Sa Ginto Pharma, may kabuuang 230 million ang nawala sa ghost company na ito. Lahat po ito ay illegal na transaction gamit ang mga pekeng approval forms. Nagsimulang mag-ingay ang mga shareholders. Lahat yan. Nagsimula pa lang si Melissa na sumigaw nang lumabas ang ikatlong screen. Ito ay mga larawan ni Melissa at Gino Torres na magkaakbay sa hotel at nagiinom ng wine sa restaurant. Si Melissa Castro ay nakipagsabwatan kay Gino Torres upang magnakaw ng pondo ng kumpanya. Sila po ay may hindi tamang relasyon. Sinu-sinungaling. Fake yan. Plano ni Mama na siraan ako. Sumugod si Melissa sa entablado, tinuturo ang screen, at sumisigaw. Nang sandaling iyon, inilabas ni Sandra ang susunod na screen. 2 plane tickets papuntang Singapore at bank account statement sa ibang bansa na may malaking halaga. Ito po ang ebidensya na naghanda sila upang tumakas sa ibang bansa pagkatapos ng pagpupulong ng stockholder ngayon. Namutla ang mukha ni Melissa. Sa huli, ipaparinig ko po ang recording file na may lahat ng ebidensya. Lumabas sa speaker ang boses ni Melissa. Huwag kang mag-alala, mahal. Si Jason ay frontman lang.
Gagawin niya lahat ng pinapagawa ko. Pero variable pa rin ang biyenan mo, hindi ba? Boses ni Gino Torres. Ang ina. Senile at matanda na lang siya. Siya ang bahala sa home for the aged. Wala nang maniniwala sa matandang yun. Ang tawa ni Melissa ay pumuno sa hall. Nagalit ang pagpupulong ng stockholder. Tumakbo si Melissa patungo sa control room upang patayin ang speaker, ngunit hinarang siya ni Director Reyes. Nagpatuloy ang recording. Mahal, yung pinag-usapan natin, yung tungkol kay Mama. Ano ang gagawin mo? Boses ni Melissa. Ang susunod na boses ay ang aking anak na si Jason. Ngunit bago pa lumabas ang boses niya, nagbigay ako ng senyas sa aking kamay. Pinatigil ni Direktor Reyes ang playback. Ang boses lang ng aking anak, ang boses ng pagtataksil, ay hindi ko kayang ilantad sa harap ng maraming tao. Iyon ang huling awa ng isang ina. Iyan po ang lahat. Inilapag ni Sandra ang mikropono. Nang sandaling iyon, pumasok ang mga pulis mula sa pasukan ng hall. 4 na pulis ang naglakad patungo sa entablado. Melissa Castro at Gino Torres, you are under arrest for embezzlement at breach of trust sa ilalim ng Special Law on Aggravated Punishment for Specific Economic Crimes. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Inilabas ng pulis ang malamig na handcuffs. Hindi! Lahat yan ay kasinungalingan. Fake yan! Sumigaw si Melissa, nagpupumiglas. Bigla, tinuro niya si Jason, na gumuho na. Jason Gonzales, kasabwat ka. Alam mo lahat. Bakit ako lang? Mahal, magsalita ka. Pumayag ka ring ipadala si Mama sa home for the aged. Biglang lumuhod si Jason. Hindi! Wala akong alam! Tinampal ni Jason ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay at nanginginig na parang bata. Marahas na hinila ng mga pulis sina Melissa at Gino Torres. Hindi ako papayag. Jason, pareho ka ring masama. Sabi mo, itatapon mo ang mama mo. Ang sigaw ni Melissa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nagsimulang umiyak si Jason habang nakaluhod sa sahig. Ang kanyang balikat ay humihila ng malakas. Mula sa entablado, tiningnan ko si Jason ng malamig, parang pinupunit ang aking dibdib, ngunit hindi ako lumapit. Kinuha ko ulit ang mikropono. Mga shareholders. Lahat ng tingin ay bumalik sa akin. Ako si Soledad Gonzales, ang nagtatag ng kumpanyang ito at ang major shareholder ng Ginto Holdings na may 70% shares. Ang ingay ay nagbago sa pagkamangha. Ang isang tunay na presidente ay hindi pinapatunayan ng matatamis na salita, kundi ng mabigat na responsibilidad. Itinaas ko ang mga dokumento. Ang lahat ng agenda, kasama na ang Ginto Pharma Investment Agenda ngayon, ay disapproved ng aking karapatan bilang major shareholder. Nang sandaling iyon, tumayo si Mang Kiko at sumigaw. Tama, Presidente. Nagsimulang pumalakpak ang mga shareholders isa-isa. At mula ngayon, idinedeklara ko na si Soledad Gonzales ay opisyal na babalik sa chairmanship ng Ginto Group. Ang palakpakan ay pumuno sa hall. Lahat ay tumayo at pumalakpak sa akin. Tiningnan ko si Jason na nakaluhod pa rin at umiiyak. Tumingin sa akin ang aking anak na puno ng luha. Ma. Nanginginig ang labi ni Jason, sinusubukang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Dahan-dahan akong bumaba sa entablado at nilagpasan ko ang aking umiiyak na anak nang hindi lumilingon. Nang lumabas ako sa hall, naghihintay si Direktor Reyes sa akin. Presidente, congratulations. Hindi pa tapos, Direktor Reyes. Naglakad ako patungo sa kotse. Sa likod ko, mahina kong narinig ang sigaw ni Jason. Pumasok ako sa kotse at pumikit ng tahimik. Ngayon, nagsisimula na ang tunay na labanan. Pagkatapos ng parang bagyo na pagpupulong ng stockholder, bumalik ako sa chairman's office sa loob ng 20 taon. Ang alikabok ng panahon ay puting nakasalansan sa mesa na hindi nahawakan ng aking kamay. Tinulak ko ang lumang bintana at ang malamig ngunit sariwang hangin ay naglabas ng lumang hangin. Nang sandaling iyon, pumasok si Director Reyes na may dalang bundle ng mga dokumento na may mukhang balisa. Presidente, nakabalik na po kayo. Director Reyes, wag na ang mga dokumento. Iulat mo muna ang sitwasyon. Opo.
Si Melissa po ay nakakulong na dahil sa malinaw na ebidensya. Nag-amin na rin po si Gino Torres sa lahat ng akusasyon. Tumingin ako sa labas ng bintana at nagtanong, "Si Jason? Ano ang nangyari sa aking anak?" Nag-alinlangan si Director Reyes bago magsalita. Hindi po siya dumaan sa investigasyon ng pulis. Dahil hindi niyo po inilabas ang recording ng boses ng inyong anak sa pagpupulong ng stockholder. Tumango lang ako. Sige, nasaan si Jason ngayon? Nagbitiw na po siya sa lahat ng posisyon at pumunta sa rest house sa Baguio. Maingat na sinabi ni Director Reyes. Mula noon, bumisita ako sa rest house sa Baguio linggo-linggo. Sa unang pagbisita, nang tumayo ako sa harap ng malamig na bakal na pinto ng rest house, narinig ko ang malakas na tunog ng pagbasag ng bote ng alak sa loob. Kumatok ako. Jason. Jason Gonzalez. Si Mama to. Alam kong nasa loob ka. Buksan mo ang pinto. Walang sagot sa loob. Jason. Kahit makita ko lang ang mukha mo at mag-usap tayo. Kumain ka na ba? Buksan mo ang pinto para makakain ka. Wala pa ring sagot. Matagal akong nakatayo sa harap ng malamig na pinto, ngunit hindi ito bumukas. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik ako sa rest house. Sa pagkakataong ito, gumising ako ng madaling araw at naghanda ng mga paboritong ulam ni Jason. Kumatok ako, ngunit walang sagot. Inilapag ko ang malamig na lalagyan ng ulam sa harap ng pinto. Jason, nagluto si Mama ng mga paborito mong ulam. Iiwan ko ito dito. Kumain ka ha? Sa kotse pa uwi, tumingin lang ako sa labas ng bintana. Ang luha ay dahan-dahang tumulo sa aking pisngi. Sumilip si Director Reyes sa akin sa rearview mirror. Presidente, tama na. Magmaneho ka na lang. 1 buwan ng impyerno ang lumipas. Kahit na nakabalik ako, lalong lumala ang sitwasyon ng kumpanya. Nang hapong iyon, halos sirain ni Director Reyes ang pinto ng office ko habang sumisigaw. Presidente, malaking problema. Director Reyes, ano ba yan? Maging kalmado ka. Ang stock price, bumagsak na naman. Pumikit ako. Dahil sa problema sa successor, hindi ba? Araw-araw, iyan ang sinasabi ng media. Opo, tama po. Ang buong grupo ay sinisira dahil sa iskandalo ng pamilyang may-ari. Hinamapas ko ang mesa. Iskandalo? Gawayan ng manugang ko. Bakit pati ang anak kong si Jason ay idinadamay? Hindi ako makapagsalita. Alam ko ang hindi alam ng mundo. Na alam ni Jason ang lahat at nagbulag-bulagan lang siya. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Kapag pumipikit ako, nakikita ko ang umiiyak na mukha ni Jason. Kapag imumulat ko, nakikita ko ang stock graph ng kumpanya. Ang aking dibdib ay mabigat na parang bato. Parang 5 a.m. na. Bigla akong nahilo at parang hinigpitan ng tanikala ang aking dibdib. Director Reyes. Sinubukan kong hanapin ang cellphone sa mesa, ngunit hindi ko maigalaw ang aking kamay. Sa huli, natumba ako sa sahig at nawalan ng malay. Nang magising ako, ang nakita ko ay ang puting kisame ng isang hindi pamilyar na ospital. Presidente, gising na po ba kayo? Presidente. Si Director Reyes ay nakatayo sa tabi ng aking kama na parang umiiyak. Nasaan ako? Ospital po. Bigla po kayong natumba sa rest house kaninang madaling araw, kaya nagmadali akong dinala kayo dito. Nang sandaling iyon, pumasok ang isang doktor na may dalang chart. Gising na po ang patient. Tiningnan ng doktor ang aking mata. Muntik na po kayong mapahamak. Ito po ay simula ng myocardial infarction dahil sa acute stress. Kung na-late lang ng kaunti, mapanganib na po talaga. Binuksan ko ang aking tuyong labi. Gaano katagal ako kailangang magpahinga? 1 buwan? At least. Kalimutan nyo na ang lahat ng tungkol sa kumpanya sa loob ng 1 buwan at kailangan nyo ng absolute rest. Ang stress ay poison po sa inyo ngayon. Umiling ako at sinubukang bumangon. 1 buwan? Doktor, ang kumpanya namin ngayon hindi po puwede. Kailangan ko nang lumabas. Presidente, huwag po sana kayong ganyan. Hinawakan ni Director Reyes ang aking kamay. Kaya ko pong ipaglaban ang kumpanya. Pakiusap, alagaan niyo muna ang sarili niyo. 4 na araw na ako sa ospital. Pumasok si Director Reyes sa kwarto na may mukhang mas madilim kaysa sa dati.
Presidente, malaking problema po. Director Reyes, anong nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Ang embezzlement case po. Malawak na po ang coverage ng media mula kagabi. Sa lahat po ng front page ng pahayagan, ibinagsak ni Director Reyes ang mga pahayagan sa aking kama. Ginto Group's P200 million embezzlement disaster. Owner family's lack of integrity. Whole group shakes. Ang mga nakakatakot na headline ay tumama sa aking mga mata. Dahil po dito, ang credit rating ng kumpanya ay bumagsak na po talaga. Nanginginig ang aking boses. Ano ang sinasabi ng mga bangko? Nag-alinlangan si Director Reyes bago magsalita. Sabihin mo, ayos lang. Sabihin mo, tumawag po ang main bank namin. Kukunin na daw po nila agad ang lahat ng loan. Sinubukan kong alisin ang kumot at bumangon. Ano? Pupunta ako sa bangko, ngayon din. Patient, hindi po pwede. Tumakbo ang doktor upang pigilan ako. Tiningnan ko si Director Reyes at sumigaw. Magkano? Magkano ang kailangan nating pigilan? Ngayon din. Ang promissory note na kailangan nating bayaran sa susunod na linggo ay may kabuuang P300 million peson. Bumagsak ako sa kama. P300 million. At Presidente, nagpatuloy si Director Reyes na may mas madilim na mukha, hindi lang yan. Nagpadala po ng notice ang lahat ng partner companies na ititigil na po nila ang supply. Bakit? Hindi naman tayo late sa payment? Bakit? Hindi na daw po sila naniniwala sa atin. Kailangan po ng cash upfront payment, kung hindi, wala daw po silang ibibigay na kahit isang piraso ng parts. Hinamapas ko ang aking ulo gamit ang dalawang kamay. Kung gayon, ang factory, ang production line, kung walang parts, titigil ang line. Tiningnan ko si Director Reyes sa mata. Iyan ay bankruptcy, hindi ba? Hindi makasagot si Director Reyes. Ang mabigat na katahimikan ay pumuno sa kuwarto. Isang linggo pa ang lumipas, gumawa sina Director Reyes at Sandra ng lahat ng makakaya, ngunit wala itong silbi. Dumating si Sandra sa ospital na may mukhang pagod. Presidente, pasensya na po. Kami po ni Director Reyes ay pumunta sa lahat ng bank managers at lumuhod. Ngunit hindi po pwede, hindi ba? Opo, sabi po nila, dahil sa iskandalo ng pamilyang may-ari, hindi na po sila naniniwala sa grupo. Walang silbi ang anumang collateral. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay kulay abo. Ang partner companies? Paano naman sila? Ganoon din po. Ulit-ulit lang po nila sinasabi na walang supply kung walang cash. Nang sandaling iyon, pumasok si Director Reyes na may mukhang desperado. Presidente, tumawag po ang factory. Hindi na daw po nila kayang lampasan ang gabing ito. Sa simula ng bukas ng umaga, kailangan na daw po nilang itigil ang lahat ng line. Dahan-dahan akong pumikit. Ito po ay kauna-unahan sa kasaysayan ng kumpanya. Ang boses ni Director Reyes ay nanginginig sa desperasyon. Presidente, baka magsara po talaga ang kumpanya. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Tiningnan ako ni na Director Reyes at Sandra. Ganito ba ang mangyayari? Ang kumpanyang ito, na inilaan ko ang buong buhay ko dahil sa sarili kong pamilya, ay mababagsak? Presidente, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi yan mali. Gawa yan ng manugang ko at pinabayaan lang yan ng anak ko. Ang kumpanya ngayon ang nagbabayad ng presyo ng kasalanan na yon. Hinawakan ko ang aking gusot na kumot. Director Reyes, nasaan si Jason ngayon? Ano ang ginagawa niya? Nasa rest house pa rin po. Araw-araw daw po siyang umiinom. Yumuko si Director Reyes. Tiningnan ko ang walang laman na kisame. Ang aking anak ay naging isang disgrasyadong tao. Nag-iinom sa madilim na kwarto. At ang kumpanya na inilaan ko ang buong buhay ko ay malapit nang magsara sa kauna-unahang pagkakataon dahil sa pagkakamali ng aking pamilya. Presidente, huwag po kayong sumuko. Hinawakan ni Sandra ang aking kamay. May paraan pa. Sigurado akong may paraan pa. Tiningnan ko si Sandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, sinusubukang aliwin ako. Gumabi na. Umalis sina Director Reyes at Sandra.
Nag-iisa ako sa malaking kwarto ng ospital. Ang mahinang buwan ay lumitaw sa labas ng bintana. Naalala ko ang mukha ng aking asawa. Mahal, nanonood ka ba? Ano ang ginawa kong mali? Kasalanan ko bang hindi ko naasikaso ang aking anak habang ipinagtatanggol ko ang kumpanya? O kasalanan ko bang tinakpan ko ang katotohanan upang ipagtanggol ang aking anak? Walang sagot. Sa katahimikan na mas tahimik pa sa pasilyo ng ospital, pumikit ako, ngunit hindi ako makatulog. Nanatili akong gising buong gabi, tinitingnan lang ang walang laman na kisame, at sa huli, nagdesisyon ako. 6 a.m. Hindi pa sumisikat ang araw. Tinawagan ko si Direktor Reyes. Presidente, bakit po kayo tumatawag sa ganitong oras? May masakit po ba? Ang gulat na boses ni Direktor Reyes. Hindi. Ayos lang ako. Pakiusap. Pumunta ka sa ospital ngayon din. May mahalaga tayong pag-uusapan. Pagkalipas ng 1 oras, tumakbo si Direktor Reyes sa kwarto. Hindi rin siya nakatulog at namumula ang kanyang mga mata. Presidente, hindi po ba kayo natulog? Hindi po maganda ang kulay nyo. Mukhang ganoon din sa iyo, Direktor Reyes. Umupo ka muna. Dahan-dahan akong bumangon at umupo sa kama. Sasabihin ko na ang aking desisyon. Opo. Presidente, ano po ang desisyon nyo? Ibenta ko ang kalahati ng aking shares sa grupo. Oo, Presidente. At ilalabas ko rin ang bahay namin sa Alabang para ibenta. Napatigil si Direktor Reyes at tiningnan ako. Presidente, anong sinasabi nyo? Kalahati ng shares? Maaari pong maapektuhan ang management control ng grupo. At ang bahay po, doon po kayo namuhay ng buong buhay nyo. Ang lahat po ng alaala ninyo at ng late chairman ay nandoon. Paano? Ang boses ni Direktor Reyes ay nanginginig sa desperasyon. Hindi mahalaga ang alaala o ang bahay ngayon, Direktor Reyes. Ang kumpanya ang kailangang mabuhay. Ang libo-libong empleyado na nag-alay ng kanilang buhay at umasa sa akin ay kailangang mabuhay. Binuksan ko ang drawer sa tabi ng kama at inilabas ang aking official seal. Ang malamig na pakiramdam ng Jade ay dumapo sa aking palad. Ihanda mo na ang mga dokumento para sa pagbebenta gamit ito. Ngayon din. Kailangan nating ayusin ang lahat bago matapos ang araw. Walang 1 oras na dapat sayangin, Presidente. Sa huli, yumuko si Direktor Reyes at lumuha, bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Huwag kang umiyak. Ito ang huling magagawa ko bilang presidente. Sinimulan ko ito, kaya kailangan kong panagutan ito. Tumango si Direktor Reyes, namumula ang mga mata. Naiintindihan ko po, Presidente. Handa ko na po ang mga dokumento agad. Nang tumalikod si Direktor Reyes upang buksan ang pinto, nangyari ang sandaling iyon. May isang taong marahas na nagbukas ng pinto ng kwarto. Nakatayo si Jason. Oh my God! Ang hitsura ng aking anak matapos ang 1 buwan ay hindi na parang isang buhay na tao. Ang kanyang mukha ay kalahati na lang. Payat na, parang bungo. At may hindi inayos na balbas sa kanyang baba. Ang kanyang magandang suit ay gusot na gusot. Mukha siyang babagsak anumang oras. Jason. Hindi ko napigilan ang sarili at bumaba sa kama. Nagtatrabaho si Jason sa kwarto at lumuhod sa sahig sa harap ko nang may malakas na boom. Ma, ako po ang may kasalanan. Ang boses ni Jason ay lumatag na parang bakal. Jason, tumayo ka muna. Ano ba yan? Tumayo ka at mag-usap tayo. Hindi. Hindi ako tatayo hanggat hindi ako pinapatawad ni Mama. Hindi ako tatayo. Yumuko si Jason sa sahig. Ang kanyang malaking balikat ay nanginginig na parang bata. Sinira ko ang lahat. Sinira ko ang kumpanya at pinagtaksilan ko si Mama. Jason, alam ko ang ginagawa ni Melissa. Alam ko, ngunit natakot ako. Naging greedy ako sa posisyon. Pinikit ko ang aking mga mata. Kahit sa nakakatakot na salita na ipadala ka sa home for the aged, tumingin sa akin si Jason. Namumula at namamaga ang kanyang mga mata. Pero Ma, bakit mo ako ipinagtanggol sa pagpupulong ng stockholder? Bakit mo pinigilan ang recording na may boses ko, ang boses ng traidor na ito? Bakit mo hindi na lang ako hinayaang maparusahan kasama si Melissa? Bakit? Hinawakan ni Jason ang aking binti at umiyak.
Dahan-dahan akong lumuhod sa tabi ni Jason. Tumayo ka, Jason. Malamig ang sahig. Ayaw ko. Hindi ako tatayo hanggat hindi ako pinapatawad ni Mama. Hinawakan ko ang braso ni Jason at pinilit siyang itayo. Agad na hinawakan ni Jason ang aking kamay na parang bata. Napakainit ng kanyang kamay na parang apoy. Ma, pakiusap, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Opo, gagawin ko ito ng maayos, ngayon, gamit ang buhay ko. Pakiusap, Ma, anong gagawin mo? Hindi ka na presidente. Wala ka ng kapangyarihan. Hindi. Mayroon pa akong natitira. Ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako. Ang apartment ko sa Makati, ang kotse ko, at ang lahat ng mana na matatanggap ko sa hinaharap, isusulat ko agad ang waiver. Hinawakan ni Jason nang mas mahigpit ang aking kamay. Kaya ma, pakiusap. Bago mo ibenta ang shares mo at ang bahay, pakiusap. Hayaan mo muna akong gamitin ang lahat ng akin. Pakiusap, ma. Tiningnan ko si Jason sa mata. Hindi na iyon ang mahina at mababaw na tingin noong una. Ang desperadong katapatan ng isang lalaking nawalan ng lahat ay kumikislap sa kanyang namumulang mata. Maingat na sinabi ni Director Reyes na nakatayo sa tabi. Presidente, bakit hindi niyo po bigyan ng huling pagkakataon si Jason? Ang tingin niya ngayon ay hindi kasinungalingan. Matagal kong tiningnan si Jason. Sige, subukan mo. Gawin mo sa sarili mong lakas. Ma, salamat po. Maraming salamat, ma. Yumuko si Jason at idinikit ang kanyang noo sa likod ng aking kamay. Nang hapong iyon, pagkalabas ni Jason sa kwarto ng ospital, nakipagkita siya sa president ng unang partner company na siyang pinakamapanuri. Sinubaybayan ko ang sitwasyon nang sa oras mismo sa pamamagitan ni Direktor Reyes. Presidente, tumawag po sila. Lumuhod daw po si Jason sa harap ng office ni President Park na kilalang masama ang ugali at humingi ng tawad. Ano ang sinabi niya? Inisa-isa daw po niya ang pagmamataas nila noon at humingi ng tawad at ibinigay niya ang waiver ng personal property at title ng apartment. Sinasabi na ito muna ang gagamitin upang maresolba ang problema. Sa loob ng 2 araw, hindi natulog si Jason at kumilos. Araw at gabi, pumunta siya sa 12 partner companies at lumuhod. Nang ikatlong madaling araw, bumalik si Jason sa kwarto ng ospital. Ang kanyang suit ay puno ng alikabok at gusot, at ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mata ay umabot na sa kanyang baba. Ma, nandito na ako. Ano ang resulta? Sabi po nila. Pag-iisipan daw muna nila. At ma, aalis po ako bukas. 9 a.m. upang makipagkita sa bank manager. Mag-isa ka lang? Hindi po. Kasama ko po si Miss Sandra. Gabi po kaming nagtrabaho at gumawa ng bagong rehabilitation plan ng kumpanya. Ipinakita ni Jason sa akin ang isang makapal na file. Gagamitin po namin ito upang kumbinsihin sila sa huling pagkakataon. Kinabukasan ng umaga, pumunta sina Jason at Sandra sa bangko. Ako ay nakaupo lang sa ospital. Hawak ang telepono. Ang bawat minuto ay parang 1 oras. 3 p.m. Tumawag si Jason. Ma, papasok na po kami sa meeting room ng bank manager. Pakiusap, ipanalangin mo kami. Sige, maging matino ka. Huwag kang magpakita. Magsalita ka ng may katapatan. Gawin mo ng maayos. Pinutol ang tawag at bumalik ang impyernong oras. 1 oras ang lumipas. 2 oras ang lumipas. 5 p.m. na. Tumunog ng baliw ang aking lumang folder phone. Kinuha ko ang telepono nang nanginginig ang kamay. Jason, anong nangyari? Sabihin mo. Ma! Ang boses ni Jason ay pumutok sa iyak. Nagtagumpay kami, ma. Pumayag ang bank manager na i-delay ang loan repayment. Talaga? Totoo ba yan? Hindi yan kasinungalingan? Opo. Kinuha niya po ang lahat ng personal property ko bilang collateral. At tiningnan niya po ang rehabilitation plan na ginawa namin ng buong gabi. Sabi po niya, maniniwala daw po siya sa amin sa huling pagkakataon. Bumagsak ako sa upuan. Mainit na luha ang tumulo sa aking mukha. Magaling. Magaling, anak. Napakagaling, Jason. At ma, hindi lang yon. Tumawag din po ang mga partner company ngayon lang. Sabi po nila,
I-reopen na daw po nila ang supply simula bukas. Ano ang sinabi nila? Anong sabi nilang lahat? Sabi po nila, nakita daw po nila ang katapatan ko sa paghihirap ko. Sabi po nila, magkasama tayong babagsak. Magkasama tayong mabubuhay. Maniniwala daw po sila ulit. Pinunasan ko ang aking luha. Salamat, Jason. Maraming salamat. Isang linggo ang lumipas. Lumabas ako sa ospital. Si Jason ay sumalubong sa akin na may kotse, na mas payat kaysa dati, ngunit may mukhang mas matatag. Ma, saan po kayo pupunta? Sa bahay po ba? Hindi. Punta muna tayo sa sementeryo ni Papa. Ang kotse ay nagmaneho patungo sa Memorial Park sa Tagaytay, kung saan lumulubog na ang araw. Nang dumating kami sa cemetery, ang pulang sunset ay tumama sa lapida. Lumuhod si Jason sa harap ng lapida nang walang pag-aalinlangan. Papa, nandito po ang inyong anak na walang kwenta, si Jason. Ang boses ni Jason ay nanginginig ng mabigat. Pasensya na po, talagang pasensya na po. Muntik ko na pong sirain ang kumpanyang ipinagkatiwala ninyo sa akin. Idinikit ni Jason ang kanyang noo sa lapida at umiyak ng walang boses. Ang kanyang balikat ay humihila ng malakas. Wala akong sinabi at lumapit. Dahan-dahang hinaplos ang likod ni Jason. Matagal siyang nanatili doon. At itinaas ni Jason ang kanyang namumulang mukha. Ma, ano na po ang gagawin ko ngayon? Punta tayo sa kumpanya. Mayroon pa tayong gagawin. Pagkalipas ng 2 araw, nagpatawag ako ng opisyal na board meeting. Ang mga executives na balisa tungkol sa kapalaran ng kumpanya ay nagtipon sa meeting room. Umakyat ako sa entablado at kinuha ang mikropono. May mahalaga akong anunsyo sa inyo ngayon. Napatigil ang hininga ng mga executives. Mula ngayon, ako, si Soledad Gonzales, ay magbibitiw sa chairmanship ng Ginto Group. Presidente, anong sinasabi niyo? Agad na nag-ingay ang meeting room na parang alon. Tahimik. Sa halip, lubos kong irerekomenda si Miss Sandra, Audit Manager, na nagpakita ng outstanding ability bilang Emergency Task Force Chair sa sitwasyon ng krisis ng grupo. Bilang bagong CEO ng Ginto Group, biglang tumayo si Sandra. Namutla ang kanyang mukha. Presidente, hindi po ako karapat-dapat para sa posisyong yan. Si Miss Sandra ay may sapat na kakayahan upang maging kauna-unahang babaeng professional manager ng grupo. Hindi bloodline ang nagdadala sa kanya dito, kundi ability. Ito ang paniniwala ko. Tiningnan ko ang mga executives. Mayroon po bang tumututol? Walang sinuman ang naglakas loob na magtaas ng kamay. At si Jason Gonzales, mula ngayon, magbibitiw siya sa lahat ng management positions at ililipat siya sa Social Contribution Team Leader ng Group Foundation. Tumayo si Jason at yumuko ng malalim sa lahat ng executives. Tatanggapin ko po ng buong puso ang utos ng presidente. Ang boses ni Jason ay nakakagulat na matatag. Pagkatapos ng meeting, lumapit sa akin si Jason. Ma, gusto mo akong magsimula ulit mula sa pinakababa? Sa isang lugar na walang nakakaalam, hindi ba? Oo. Iyan ang pinakakailangan mo ngayon. Matuto ka kung ano ang kasiyahan ng pawis at bakit mas mahalaga ang tao kaysa sa pera. Magsimula ka ulit doon. Naiintindihan ko po, Ma. Talagang magsisikap ako. Hinawakan ni Jason ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay hindi na mainit, ngunit napakainit. Ma, mahal kita, at maraming salamat po talaga. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Jason. Sige, anak, mahal din kita. 1 taon na ang lumipas. Ang panahon ay umikot at bumalik ang taglagas. Inilabas ko ang aking jade barrow at saya mula sa closet. Iyon ang parehong damit na sinuot ko sa disastrous inauguration ni Jason 1 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, mayroon akong ibang damdamin habang maingat kong pinaplantsa ang bawat gusot. Dumating si Direktor Reyes sa bahay nang maaga dala ang kotse. Presidente, handa na po ba kayo? Tanong ni Direktor Reyes. Binuksan ang pinto ng kotse nang nakangiti. Oo, tara na. Napakasaya ko ngayon. Ang kotse ay nagmaneho patungo sa main office ng Ginto Group. Eksaktong 1 taon na akong hindi bumabalik doon. Presidente, kumusta po ang pakiramdam niyo ngayon?
Tanong ni Direktor Reyes habang nagmamaneho. Magaling. Parang lumilipad ako sa langit. Napakagaling. Nang dumating kami sa main office building, maraming tao ang nagtipon tulad ng isang taon na ang nakalipas. Ngayon, inauguration ceremony ni Sandra, ang bagong presidente. Bumaba ako sa kotse at naglakad patungo sa hall ng may dangal, parehong lugar, ngunit lahat ay iba. Mula sa pasukan, lahat ng executives ay lumabas upang salubungin ako. Honorary Chairman Soledad, welcome. Lahat ay yumuko sa akin ng 90 degrees. Tumango ako at pumasok sa loob. Isang taon na ang nakalipas. Nagtago ako sa likod ng haligi na parang patay na daga. Ngunit ngayon, iba. Dinala ako ng staff sa gitnang upuan na nakaharap sa entablado. Honorary Chairman, dito po ang pinakamagandang upuan. Dahan-dahan akong umupo. Nakikita ko ang entablado ng buo. Sa paligid ko, nakikita ko ang mga executives na sumuporta sa akin sa pagpupulong ng stockholder noong nakaraang taon. Sa likod, nakita ko si Mang Kiko na nakaupo kasama ang kanyang mga kasamahan, nakangiti sa akin. Nagsimula na ang programa. Kinuha ng MC ang mikropono at nagsalita ng malakas. Sisismulan na po natin ang inauguration ceremony ni Presidente Sandra, ang bagong presidente ng Ginto Group. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. Umakyat si Sandra sa entablado. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na suit, hindi ng isang magarbong gown. Nang tumayo si Sandra sa entablado, lahat ng ilaw ay tumama sa kanya. Salamat po. Yumuko si Sandra ng malalim sa mga bisita. Ako po si Sandra, ang bagong presidente ng Ginto Group. Isang malaking karangalan po na makatayo ako dito ngayon. Ang boses ni Sandra ay malinaw na umalingaw-ngaw sa hall. Ipinagkatiwala po sa akin ni Honorary Chairman Soledad ang mahalagang posisyong ito. Ibibigay ko po ang lahat upang gantihan ang tiwala na yan. Tiningnan ako ni Sandra mula sa entablado at tumango ako ng may init. Ang Ginto Group mula ngayon ay magdedeklara ng transparent management. Pinuputol ang lahat ng maling practices sa nakaraan. Ilalantad namin ang lahat ng transactions at gagawin namin ang lahat ng desisyon ng may katarungan. Pumalakpak ng malakas ang mga bisita. Iyon ay isang taos-pusong palakpakan. Ang tunay na may-ari ng grupo ay hindi ang pamilyang may-ari. Ito po ay kayong lahat, ang mga empleyado at shareholders na nandito. Ako po ay isang taong nagtatrabaho para sa inyo. Mas lumakas ang palakpakan. Sinilip ko ang isang sulok ng hall. Nakita ko ang aking anak na si Jason. Nakasuot siya ng staff uniform para sa event, hindi ng suit. Walang nag-utos sa kanya, ngunit siya ay pawis na pawis habang nag-aayos ng mga upuan, nagdadala ng tubig sa mga bisita, at yumuyuko ng paulit-ulit bilang guide. Wala na ang pagmamataas ng frontman, isang taon na ang nakalipas. Isa lang siyang ordinaryong empleyado na nagtatrabaho ng may pawis. Natapos ang speech ni Sandra, lahat ng bisita ay tumayo at pumalakpak ng mainit. Tumayo rin ako at pumalakpak ng nakangiti. Hindi ito ang palakpak na ginagawa ng patago sa sulok. Ito ang palakpak ng pagbati na taos-pusong ipinadala ko mula sa gitna ng hall. Bumaba si Sandra sa entablado at tumakbo muna sa akin. Honorary Chairman, maraming salamat po talaga. Wala yun. Ako ang dapat magpasalamat. Napakagandang speech. Presidente Sandra, ingatan mo ang kumpanya natin. Opo, ipagtatanggol ko po ito gamit ang aking buhay. Yumuko ulit si Sandra ng malalim. Pagkatapos ng event, tahimik akong umalis sa hall, kasama si Director Reyes. Presidente, saan po kayo pupunta ngayon? Sa bahay po ba? Hindi. Kailangan ko nang umalis sa Maynila. Uuwi ako sa probinsiya, sa aking bayan. Naiintindihan ko po, Presidente. Ang kotse ay umalis sa Maynila at pumasok sa isang tahimik na daan sa probinsiya. Sa labas ng bintana, nakita ko ang ginintuang palayan. Presidente, ayos lang po ba talaga kayo? Oo, komportable ako. Pakiramdam ko, bumabalik ako sa aking tunay na lugar. Lumubog na ang araw. Ang sunset ay nagpinta ng langit ng magandang pula. Isang taon pa ang lumipas. Nagbukas ako ng isang maliit na tindahan malapit sa aming lumang bahay sa probinsiya.
Ang signboard ng tindahan ay may nakasulat na Lola Sol's Lutong Bahay, Home Cooking. Ngayon, hindi na ito ang palakpak na pilit kong ginagawa para sa tagumpay ng iba. Ito ay ang palakpak na nagdiriwang ng aking sariling simpleng buhay. 7 a.m. Binuksan ko ang pinto ng tindahan. Nagluto ako ng kimchi, naglagay ng seasoning sa mga masarap na gulay, at naghanda ng matamis at maalat na adobo. Aba, andiyan ka na, Madam Sol. Dumating si Direktor Reyes, nakasuot ng pulang apron at binuksan ang pinto ng tindahan. Ay, Direktor Reyes. Oh, Manager Reyes na pala? Sabi ko, magpahinga na lang kayo sa bahay? Bakit kayo laging pumupunta dito? Haha, sa bahay? Puro reklamo lang ng asawa ko ang naririnig ko. Kailangan kong magtrabaho dito. Tumutulong kay Madam Sol, hindi ba? Tumawa si Direktor Reyes at binuhat ang isang delivery box. Oh, aalis na ako para ihatid ang mga order ngayon. Aba, mag-ingat po kayo sa daan. Umalis si Direktor Reyes, sakay ng maliit na motorsiklo. Pagdating ng tanghali, nagsimulang dumating ang mga customer isa-isa. Lahat sila ay matatanda sa kapitbahay. Madam, masarap ba ang kimchi ngayon? Masarap ba ang luto mo? Opo, madam, napakasarap. Halika, tikman niyo muna. Naglagay ako ng kaunting kimchi sa isang maliit na plato. Ay, napakasarap. Ang tamis. Masarap talaga. Bigyan mo ako ng 2 container. Salamat po, enjoy po kayo. Nakangiti ako habang maingat na inilalagay ang kimchi sa container. Isang Sabado ng hapon. Tumunog ang pinto ng tindahan at maraming tao ang pumasok ng maingay. Si Jason iyon. May 5 young staff siyang kasama na hindi ko pa nakikita. Ma, nandito na ako. Ay anak, welcome kayong lahat. Sorry sa abala sa labas. Pasok na kayo. Yumuko sa akin ang mga staff. Honorary Chairman, hello. Marami po kaming narinig tungkol sa inyo. Welcome. Gutom na kayong lahat, hindi ba? Umupo na kayo. Pumunta ako sa kusina at naghanda ng pagkain. Mainit na kanin at iba't ibang ulam ang inilagay ko sa mesa. Wala akong ibang handa kundi mga ulam. Ngunit kumain kayo ng marami. Wow, salamat po. Kakain po kami ng marami. Nagsimulang kumain sina Jason at ang mga staff ng mabilis. Ma, wow, ito ay totoong napakasarap. Sige, kumain ka pa. Pagod ka na sa trabaho. Naglagay ako ng maraming ulam sa plato ni Jason. Galing po kayo sa volunteer work? Tanong ko. Sumagot ang isang staff habang puno ang bibig ng kanin. Opo, galing po kami sa meal service para sa mga matatanda sa community hall ngayon. At, madam, ang team leader po namin. Oh, talaga? Opo. Hindi po siya nag-uutos sa amin sa mga mahihirap na gawain. Siya po ang unang gumagawa. Hindi po siya pumapalya kahit isang beses sa isang linggo. Marami po kaming natututunan. Sabi ng isa pang staff. Masaya akong tiningnan si Jason. Namula si Jason at kinamot ang kanyang ulo. Uy, bakit niyo sinasabi yan? Kumain na lang kayo. Normal lang yon. Kaya nga po, marami kaming natututunan dahil sa team leader namin. Pagkatapos kumain, umupo silang lahat sa mahabang bench sa labas ng tindahan. Palubog na ang araw. Nauna nang umalis ang mga staff. Honorary Chairman, aalis na po kami. Maraming salamat po sa masarap na pagkain. Sige, mag-ingat kayo sa daan. Bumalik kayo ulit. Umalis ang mga staff at kami na lang ni Jason ang natira. Jason, kumusta ka ngayon? Kaya mo pa ba? Opo ma, gusto ko. Sa totoo lang, pagod ang katawan ko pero kalmado at rewarding ang pakiramdam ko. Sabi ni Jason, tinitingnan ang sunset. Kumusta naman sa kumpanya? Opo. Maganda ang leadership ni Presidente Sandra. Nag-aaral lang ako mula sa pinakababa. Sige, dahan-dahan lang. Dahan-dahan kang matuto. Tiningnan ko rin ang sunset sa tabi ng aking anak. Ang langit ay kulay orange nang napakaganda. Ma, masaya ka ba ngayon? Mukha ka talagang masaya. Oo anak. Ngayon ang pinakamasayang oras sa buhay ko. Ikaw, kumusta ka? Masaya rin po ako ma. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ko na maramdaman na ganito pala ang pakiramdam ng magtrabaho ng may pawis. Hinawakan ni Jason ang aking kamay. Ma,
Salamat po sa hindi mo ako pagsuko noon. Sa pagbigay mo sa akin ng pagkakataon na magsimula ulit. Maraming salamat, Ma. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Jason. Tama na. Anak kita eh. Patuloy mo lang yan. Ganap nang lumubog ang araw, nagsimulang lumitaw ang mga bituin sa langit. Tumayo si Jason. Ma, gabi na. Aalis na ako. Babalik ako ulit. Sa susunod na linggo. Sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho, anak. Umalis si Jason sakay ng kotse. Nag-iisa akong umupo sa bench. Ang ilaw ng signboard ng tindahan ay kumikislap sa dilim. Nakita ko ang mga salitang Lola Sol's Lutong Bahay. Dahan-dahan kong pinagsama ang aking dalawang kamay at pumalakpak. Clap, clap, clap. Napakatahimik na palakpak. Hindi ito palakpak na ipinapakita sa iba. Ito ay ang palakpak na nagdiriwang ng aking sariling buhay. Napuno ng liko-liko sa loob ng 70 taon. Ang malamig na hangin ay humaplos sa akin, at ang mga dahon ay gumawa ng ingay. Ngumiti ako at tumingala sa langit. Parang nakangiti ang aking asawa sa akin mula sa kung saan. Mahal, nanonood ka rin, hindi ba? Ayos na ako ngayon. Napakasaya ko. Ang mga bituin sa langit ay nagniningning ng maliwanag. Parang sumasagot ang aking asawa. Tumayo ako mula sa bench at pumasok sa loob ng tindahan. Bukas, darating ulit ang mga customer. Para bumili ng masarap na kimchi, para bumili ng masasarap na ulam, at para makipag-usap sa akin. Isinara ko ang pinto ng tindahan at pinatay ang ilaw sa loob. Ngunit iniwan ko ang ilaw ng signboard. Lola Sol's Lutong Bahay. Ang mga salitang iyon ay nagniningning ng napakainit sa dilim.